So ngayon po aking umpisahan ang pagbasa mula sa aklat ng Leviticus 25 kabanata mula sa unang bersikulo hanggang sa 55 bersikulo. Ang haba po ng mensahe na nandito po. So ngayon, ito po ang sabi tungkol po sa taon ng pamahinga ng lupa mula po sa unang bersikulo hanggang sa 6. Noong si Moises ay nasa bundok ng Sinai, inutusan siya ng Panginoon na sabihin ito sa mga Israelita. Kapag naroon na kayo sa lupaing ibibigay ko sa inyo, huwag ninyong tataniman ang inyong mga bukid tuwing ikapitong taon, para ako'y inyong maparangalan. Sa loob ng 6 na taon ay makakapagtanim kayo at makakapag-ani. Pero sa ikapitong taon ay dapat ninyong pagpahingahin ang lupa. Huwag ninyong tataniman ang inyong mga bukid at puputulan ng mga sanga ang inyong mga ubas. At huwag din ninyong aanihin ang mga butil o pipitasin ang mga bunga ng mga tanim na kusang tumubo, pero maaari kayong kumuha nito para may makain kayo. Ang inyong mga alipin, mga manggagawa, mga dayuhang naninirahang kasama ninyo, mga alaga niyong hayop at mga hayop sa gubat na nasa inyong lupain. So yan po mga kaibigan, ito po ang turo dito. Kaya pala sinabi na taon ng pamamahinga ng lupa. So doong unang panahon ay meron palang pahinga din ang lupa, no, mga kaibigan. Amazing, di ba? Hindi ko ito nalaman no? Wala talaga, hindi ito itinuro sa atin na kung ikaw ay merong hasyenda or pataniman, dapat sa 7 taon ay hindi mo yan gagalawin. Pahingahin mo, yun nga ang sabi. So kung may tanim na siya, hahayaan lang na bubunga siya. And then, yun, pwede siyang pitasin at kainin. At hindi lang para sa sarili din, no? Para sa lahat. Dahil ayon nga dito, maaari kayong kumuha nito para may makain kayo, ang inyong mga alipin, mga manggagawa, mga dayuhan na ninirahan kasama ninyo. So, sa lahat po, hindi po dapat ipagkain. At kung atin pong balikan yung sinabi, di ba, na kung magtanim dapat sa 3 taon, yun ay ituturing na marumi. And then sa 4 na taon, yun ay dapat ihandog sa Panginoon. So 5 at saka 6 ay doon sa nagtatanim o sa may-ari ng lupa na ibinigay. Imagine po, hindi po talaga natin pwedeng ipagkait dahil noong unang panahon dito, kaya sila nagkaroon ng lupa dahil binigyan po sila ng Panginoon. Sa Panginoon po nanggaling yun, kaya hindi po dapat ipagkait. At yun po ang gusto ng Diyos. Dapat sundin. And then yun na nga sa ikapito, dahil sa 3 ay ituring na 1 taon hanggang 3 taon ay turing na marumi, 4 ay para sa Panginoon, ang 5 ay para sa may-ari hanggang 6 dahil pag 7 taon na siya ay pahingahin na. So yun po ang regulasyon po noong panahon ni Moises at ng mga Israelita, no? And then itong taon ng pagpapalaya at pagsasauli, ating alamin kung ano po ito, mga kaibigan. Tuwing ika-49 na taon, 49 na taon. So, bali 49 years. 49 years mga kaibigan. Sa ika-10 araw ng ika-7 buwan, 49 years, ika-10 araw ng 7 buwan. So, 7 months and 10 days. Sa 7 months, may sa 10 days ng 7 months. Baga sa atin ngayon, 7 months is July. So,
pitsa ng sa araw ng sa araw ng 10 araw ng July, ito po ang gagawin, ang araw ng pagtubos. Patunugin ninyo ang mga trompeta sa buong lupain. Ang ika-5 taon ay ituring ninyong nagtatanging taon dahil iyon ay panahon ng pagpalaya ng mga alipin para sila'y makabalik na sa sarili nilang sambahayan. Ayan pala mga kaibigan, kumbaga sa atin 'di ba mahilig po tayo sa mga anibersaryo. 'Pag 25 years kung sa wedding pa, 'pag 25 years anniversary ng wedding ay silver, and then 'pag 50 ay gold. Kaya dito naman 50, ika-50 taon, ika-50 taon ay ituturing ninyong natatanging taon dahil iyon ay panahon ng pagpalaya ng mga alipin para sila ay makabalik na sa sarili nilang sambahayan. So yan pala yun mga kaibigan. Panahon din ito ng pagsasauli sa may-ari ng mga lupain na ipinagbili niya. Ay gano'n, sa may-ari ng mga lupain na ipinagbili niya. Sa taong ito na taon ng pagpapalaya at pagsasauli. So, ganun pala yun mga kaibigan noong unang panahon. Kung nakabili ka ng lupa, ibabalik pala yung sa may-ari. Huwag kayong magtatanim sa inyong mga bukirin at huwag din kayong mag-aani o mamimitas ng mga bunga ng mga tanim na kusang tumubo, pero pwede kayong kumuha para may makain kayo. Ito'y banal na taon para sa inyo. Ayan mga kaibigan. Sa taong ito, lahat ng mga ari-ariang ipinagbili sa inyo ay ibalik ninyo sa may-ari. Pag nakabili ka mga kaibigan ay ibalik pala mga kaibigan ang ating nabili na mga ari-arian. Kaya kung kayo'y magbibenta o bibili ng lupain sa inyong kapwa Israelita, huwag kayong magdadayaan. Huwag magdadayaan. Ang halaga ng lupa ay ibabatay ayon sa dami ng taon ng pamumunga nito bago dumating ang taon ng pagpapalaya at pagsasauli. Kung mahaba pa ang mga taon bago dumating ang taon ng pagpapalaya at pagsasauli, taasan ninyo ang halaga ng lupa. Pero kung maigsi na lang, babaan ninyo sapagkat ang binibili ninyo ay hindi ang lupang iyon kundi ang dami ng magiging ani nito. May sense ano? Kaya nga tayo pag bumili tayo ng lupa, mas maganda yung may mga tanim na po, no? Parang yun ang abono or ginansya mo na. Sapagkat ang binibili ninyo ay hindi ang lupang iyon kundi ang dami ng magiging ani nito. Huwag kayong magdadayaan, sa halip ay matakot kayo sa akin. Yan po, matakot. Sinabi po ng Panginoon na matakot po tayo sa Kanya dahil ako ang Panginoon na inyong Diyos. Lagi po nating mababasa mga kaibigan doon na sinabi po ng ating Panginoong Diyos na matakot po kayo sa akin. Matakot tayo kaya masunod natin siya, no? Mahal natin siya kaya masunod natin siya. Nirespeto natin kaya masunod natin siya. Yun mga kaibigan ang dapat nating iisipin po para sa Panginoon. Huwag po tayong mag-take for granted, no? Sundin ninyo ang mga tuntunin at utos ko para kayo'y mamuhay ng mapayapa sa lupaing inyong titirhan at hindi kayo mawawalan ng pagkain dahil sa masaganang ani ng lupain. Yan mga kaibigan.
huwag huwag kayong mababahala sa kung ano ang inyong kakainin sa ikapitong taon na hindi kayo makakapagtanim o makakapag-ani. Pagpapalain ko ang inyong mga bukid tuwing ika-6 na taon upang maging masagana ang ani para maging sapat para sa 3 taon. Kaya sa tuwing magtatanim kayo sa ika-8 taon, ang kakainin ninyo ay ang inyong ani pa rin noong ika-6 na taon. Oh, amazing mga kaibigan, no? So, ganito ka-abundant ang ating Panginoon, ganito makapangyarihan mag-provide po sa atin ng ating pangangailangan at magiging marami pa ang pagkain ninyo hanggang sa dumating ang tag-ani sa ika-9 na taon. So mga kaibigan, dito sa talata na ito mga kaibigan, Leviticus chapter 25 mula sa 20 to 22. 20 to 22 mga kaibigan. Na sinabi ito, huwag kayong mababahala sa kung ano ang inyong kakainin sa ika-7 araw na hindi kayo makakapagtanim o makakapag-ani. Pagpapalain ko ang inyong mga bukid tuwing ika-6 na taon upang maging masagana ang ani para maging sapat para sa 3 taon. Imagine, 6 na taon, so 7 years, 8 years, hanggang 9 years. So 3 taon ang aanihin ng pagkain, no? Ay magiging sapat hanggang sa 3 taon. Kaya isipin na lang natin mga kaibigan kung gaano po kapangyarihan ng ating Panginoon. Gaano po siya nag-provide, di ba? Sabi niya, huwag kayong mabahala. Naalala ko itong sinabi sa Philippians chapter 4. Ang sabi po dito sa Philippians chapter 4 verse 6. Basahin ko po mga kaibigan ha. 4 verse 6 ang sabi. Philippians chapter 4 verse 6 sabi ito, huwag kayong mag-alala sa anumang bagay, sa halip ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo sa pamagitan ng panalangin na may papasalamat. Ito lang po ang sinabi sa atin mga kaibigan sa New Testament na huwag po tayong mag-alala sa anumang bagay. And then sinabi dito sa Leviticus chapter 25 verse 20, huwag kayong mababahala sa kung ano ang inyong kakainin sa ika-7 taon na hindi kayo makakapagtanim o makakapag-ani. Parang walang kaibahan po siya mga kaibigan. Sa New Testament, sinabihan din tayo na huwag tayong mag-aalala. Dito din, huwag tayong mababahala kung ano ang ating kainin, no? Sa pamagitan lang ng panalangin mga kaibigan, magdasal lang tayo. Kung naniniwala po tayo mga kaibigan na ang ating Diyos ay itong Diyos na nag-provide sa mga Israel na kagaya ng sinabi dito, mag-harvest sila sa 6 years, mag-harvest sila, ang harvest nila ay hanggang 3 years na panilang makakain. Kaya sa 7 years, sa 8 years, hanggang 9 years ay meron silang makakain mga kaibigan. Imagine na lang natin mga kaibigan, di ba makapangyarihan ang Diyos kung yan ang mangyayari sa atin, mga kaibigan. Maniwala po tayo mga kaibigan, panindigan po natin ang sinabi ng Panginoon. Pwede nating i-declare dahil naniniwala tayo sa Kanya eh. Kailangan na ibigay niya ito sa atin, di ba? Kailangan, pero kailangan din may pagsunod mga kaibigan. Para din
matutuwa ang Panginoon na magbigay sa atin. Pagpatuloy ko po ang pagbasa, sabi dito sa verse 23, huwag ninyong ipagbili ang inyong lupain na hindi na ninyo matutubos pa, dahil ang lupain ito ay akin. Ayan. Pinatitirhan at pinasasakahan ko lang ito sa inyo. Kaya payagan ninyong matubos pa ng may-ari ang kanyang lupain na ipinagbili sa inyo. Ganyan ang gawin ninyo sa lahat ng lupaing binili ninyo. Imagine, noong unang panahon, bibili ka tapos pagkukunin muli ng may-ari, magiging sa kanya muli Huwag ninyong ipagbili ang inyong lupain na hindi na ninyo matutubos pa. Dahil ang lupain ito ay akin. Pinatitirhan at pinasasakahan ko lang ito sa inyo, kaya payagan ninyong matubos pa ng may-ari ang kanyang lupain na ipinagbili sa inyo. Ganyan ang gawin ninyo sa lahat ng lupaing binili ninyo. Kung maghirap ang inyong kapwa Israelita at napilitan siyang ipagbili ang kanyang lupain, ang pinakamalapit niyang kamag-anak ang tutubos ng lupaing kanyang ipinagbili. Pero kung wala siyang kamag-anak na tutubos nito para sa kanya, maaari pa rin niya itong tubusin kapag kaya na niya. Kapag nangyari ito, babayaran niya ang bumili ng kanyang lupain ng halagang ayon sa maaani sa lupain hanggang sa dumating ang taon ng pagpapalaya at pagsasauli. At saka pa lang niya maaring bawiin ang kanyang lupain. Pero kung kulang ang perang pantubos niya, mananatili ang lupain sa bumili hanggang sa dumating ang taon ng pagpapalaya at pagsasauli. At sa taong iyon, ibabalik na sa kanya ang lupain niya nang walang bayad. Ito yung mga regulasyon noon, mga kaibigan. Kung may taong magbenta ng kanyang bahay na nasa napapaderang lungsod, maaari pa rin niya itong tubusin sa loob ng 1 taon pagkatapos niyang ipagbili. Pero kung hindi niya ito matubos sa loob ng 1 taon, ang bahay na iyon ay lubusan ng magiging pag-aari ng bumili at ng mga angkan nito magpakailanman. Hindi na ito maaring bawiin ng may-ari sa taon ng pagpapalaya at pagsasauli. Ngunit, ang mga bahay sa mga baryo na walang pader ay ituturing na katulad ng bukid na maaaring matubos o mabawi sa taon ng pagpapalaya at pagsasauli. Maaaring tubusin ng mga Levita kahit kailan ang kanilang mga bahay na nasa kanilang bayan. Kung hindi nila iyon matubos, ibabalik iyon sa kanila sa taon ng pagpapalaya at pagsasauli. Sapagkat ang mga bahay sa kanilang bayan ay para sa kanila dahil bahagi nila ito na ibinigay ng kapwa nila Israelita. Pati ang mga pastulang na sa palibot ng kanilang bayan ay hindi dapat ipagbili dahil iyon ay pag-aari nila magpakailanman. Kung maghirap ang kapwa ninyo Israelita at hindi na niya kayang buhayin ang kanyang sarili, tulungan niyo siya katulad ng inyong pagtulong sa isang dayuhan o bisita para patuloy siyang makapamuhay kasama ninyo. Pahiramin ninyo siya ng pera na walang tubo at pagbilhan ninyo siya ng pagkain na walang tubo para patuloy siyang naninirahang kasama ninyo. Gawin ninyo ito para ipakita na may takot kayo sa akin
na inyong Diyos. Ako ang Panginoon na inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Egypto para maibigay ko sa inyo ang lupain ng Kanaan upang ako'y maging Diyos ninyo. Kaya sa labis na kahirapan ng inyong kapwa Israelita ay napilitang ipagbili ang sarili upang maging alipin. Huwag ninyo siyang pagtrabahuin katulad ng pangkaraniwang alipin. Ituring ninyo siyang isang upahang manggagawa o isang panauhing nakatira sa inyo. Magtatrabaho siya sa inyo hanggang sa sumapit ang taon ng pagpapalaya at pagsasauli. Sa taong iyon, malaya na siya at ang mga anak niya at makakabalik na sila sa kanilang mga kamag-anak at mapapasa kanilang muli ang mga pag-aari ng kanilang mga ninuno. Kayo'y mga alipin ko, kayo'y mga Israelitang inilabas ko sa Egypto. Kaya huwag ninyong ipagbili ang inyong sarili para maging alipin. Huwag ninyong pagmamalupitan ng inyong kapwa Israelita na alipin ninyo. Ipakita ninyong kayo'y may takot sa akin na inyong Diyos. Kung gusto ninyong kayo'y may alipin, bumili kayo sa mga bansa sa palibot ninyo. Maaari rin kayong bumili ng mga dayuhang naninirahan kasama ninyo o ng kanilang mga anak na ipinanganak sa inyong lugar, at ang mga aliping na bilhin ninyo sa kanila ay magiging pag-aari na ninyo, at maaari niyo silang ipamana sa inyong mga anak upang maglingkod sa kanila habang sila'y nabubuhay. Pero huwag ninyong pagmalupitan ang inyong kapwa Israelita na alipin ninyo. Kung sa labis na kahirapan ay ipinagbili ng isang Israelita ang kanyang sarili bilang alipin sa isang dayuhang naninirahan kasama ninyo o sa kamag-anak ng dayuhang iyon, ang Israelitang iyon ay maaari pang tubusin. Maaari siyang tubusin ng kanyang kapatid, tiyuhin, pinsan o sinumang malapit niyang kamag-anak. Maaari rin siyang mismo ang tumubos ng kanyang sarili kung kaya na niya. Kukuwintahin niya at nang bumili sa kanya kung ilang taon siyang naglingkod at kung magkano ang katumbas na halaga nito. Kung babayaran siya katulad ng isang upahang manggagawa at ang halaga nito ay ibabawas niya sa halagang ibinayad sa kanya noong siya ay binili bilang isang alipin. Ang halagang iyon ay batay sa dami ng taon mula nang siya ay binili hanggang sa taon ng pagpapalaya at pagsasauli. At kung magkano ang natira, iyon ang babayaran niya para matubos ang kanyang sarili. Kinakailangang ituring siya ng dayuhang bumili sa kanya na parang isang upahang manggagawa at huwag siyang pagmamalupitan. Kung hindi siya makakalaya at ang mga anak niya sa ganoong pamaraan, maaari pa rin siyang lumaya sa taon ng pagpapalaya at pagsasauli. Kaya hindi kayo magiging alipin ng inyong mga kababayan magpakailanman. Dahil alipin ko kayo, ako ang naglabas sa inyo mula sa Egypto. Ako ang Panginoon na inyong Diyos. Yan ang sabi dito ng Diyos, Panginoon sa last verse po. Kaya hindi kayo magiging alipin ng inyong mga kababayan magpakailanman. At dinugtungan niya na, dahil alipin ko kayo, ako ang naglabas sa inyo mula sa Egypto. Actually, no? Kahit ano ang deklarasyon ng Diyos, no, doon sa mga Israelita, kung ano yung pwede niyang tawaging mga mamamayan, sarili kong pinili, pwedeng i-declare at pwede din niyang i-declare na alipin, no, ang mga Israelita, dahil totoo nga naman kung tutuusin, alipin talaga niyang mga Israelita dahil siya po ang tumubos or siya po yung nag-ahon, nagpaalis doon sa
Egypto. Alipin po sila ng Egypto, kaya nang nakaalis na sila sa Egypto, alipin na sila ng Diyos. Kung tutuusin Kaya kaya sinabi ito ng Panginoong Diyos na alipin ko kayo dahil ayaw niya na gagawin ng mga Israelita sa kapwa na yung bang magtrato ng alipin. Gusto ng Diyos na pantay. Kaya kung naunawaan po natin yung sinabi dito na kung naging alipin ng isang tao ay kung kapwa Israelita, huwag pagmamalupitan, di ba ang sabi? And then mayroong chance na pwedeng lumaya. Yun nga, sa mga halaga kung magkano yung dapat bayaran. Yun pala, noong unang panahon pala mga kaibigan, sa atin ngayon, di ba ang masasabi natin na alipin ay yung mga katulong, parang ganun din yun. Baga sa noong unang panahon. Kasi itong mga alipin na ito yung mga katulong din nila katulong sa paggawa ng gawain. Ang tawag noon ay alipin. Sa atin ngayon, katulong. Katulong at binabayaran, di ba, may sahod. Noon, iba, binili sila para may alipin. So, baga, may pera yung alipin dahil binili sila, may pera actually sa kanya na kung saan man niya yon saan man niya yon binigay sa kamag-anak o sa sarili niya. Wala siyang kaibahan sa kagaya sa mga OFW, di ba? Pupunta ng ibang bansa para magtrabaho, may sahod buwan-buwan. Pero kung totoo si alipin din, di ba? Servant, di ba? Katulong, housemaid, OFW, domestic helper. Walang kaibahan dito sa talata na ito, mga kaibigan. Ngayon ay overseas worker. Dito naman ay inaano lang sa mga Israelita, meron ding dayuhan. Pero wala siyang kaibahan sa atin ngayon kung isa kang kasambahay, isa kang katulong. Ito, matatawag din kasi may amo ka Pag sa domestic, pag sa bahay, nagwo-work. So, yan po ang aking mahahambing sa talata na nandito po sa Leviticus chapter 25. Tungkol po sa pagpapalaya at pagsasauli. Pero kung alam natin yung mga unang panahon, yung ginawa nila sa kanilang mga alipin, yung bang minamaltrato po mga kaibigan, mga masama ang ugali ng amo, Sana kung mabait, may takot sa Diyos, kaya sinabi dito kung may takot sa Diyos ay dapat, kung ano yung sinabi ng Diyos dito, dapat pantay. Kahit na alipin ay hindi ituturing na alipin. Kung may takot sa Diyos, susundin talaga siya. Kaya masasabi ko na yung mga taong sobrang mapang-api sa kanilang mga alipin, masasabi ko na walang takot yun sa Diyos. Dahil mabuti ang sinabi ng Diyos sa mga alipin Kung kayo po mga kaibigan, kung may alipin po kayo o katulong, ano po ang treat niyo sa kanila? Mababa? Pantay? Ako naranasan ko pong mag-OFW mga kaibigan. Nung nag-OFW po ako, hindi po maganda yung naranasan ko, lalo na po sa Singapore, lalo na po sa oras ng pagkain. Una pong kakain yung mga amo ko. Tapos, pag natapos na sila, syempre nagliligpit, naglilinis, at doon pa lang ako kakain. At ang kainan ko po ay doon po sa kung saan po ako nagluluto. Kaya tuwing kakain ako talaga, nandun po talaga yung bang ang baba ng naawa ako sa sarili ko. Yun po yung karanasan ko. Pero
nagpapasalamat pa rin ako sa Panginoon dahil naranasan ko yung mga gano'n na may mga gano'n palang sitwasyon. Hindi lang ako ang nakakaranas at may iba din na mas nakakaranas pa na mas masakit pa ang naranasan nila kaysa naranasan ko po. Kaya minsan sa ilang lugar na napagtrabahuan ko bilang domestic helper or OFW, minsan ma-compare ko na mas maganda yung bansa na napuntahan ko doon dahil parang maluwang or sagana sa pagkain, and then mayroon pang rest everyday. Ngunit hindi maganda yung pakikitungo ko sa kaparehas kong helper ko bilang katulong kasi meron po akong helper. Hindi po maganda yung ko. Sama ng ugali ko. Pag umiiral yung pride ko. Kaya doon siguro parang karma sa akin. Kaya nung napunta ako sa Singapore, yun ang nangyari sa akin hanggang sa na-realize ko na mali yung ginawa ko. May mga ganon sitwasyon po mga kaibigan na nangyari ko sa buhay ko. So, pwede ko na maikwento dahil nangyari na yun eh. So nung yung naranasan ko sa Singapore na ganon yung sa oras ng kainan, maalala ko yung sana naging na lang ako yung bang naging mabait. Siguro hindi ako mabait sa kapwa ko. At something na may nangyari din kasi hindi maganda kaya yun na napaalis ako sa lugar na iyon at napunta sa ibang bansa at doon na-compare ko na mas maganda pa nung unang pinuntahan ko. Kaya kayong mga kaibigan, kung makaranas po kayo ng pagtatrabaho na lalo na kung nag-iisa lang kayo at maganda yung naging amo ninyo, pahahalagahan ninyo po kasi minsan pag hindi natin pinahalagahan ng una and then makakaranas tayo sa pangalawa sa ibang lugar at hindi maganda ang pakikitungo doon, maano muna na mas magbuti pa nung una. Doon ma-confirm mo mga kaibigan. Kaya kailangan natin sa ating sarili control at magiging mabuti, mabait ang pakikitungo sa kapwa. Mababa man siya, mas mababa man sa iyo ang level, dapat pakikitunguhan ng mabuti. Kagaya sa sinabi dito ng Diyos, no? Na kahit alipin ay hindi siya ituturing na alipin. Kaya maganda talaga itong salita ng Diyos. Nakakapag sa atin, sa ating pag-uugali din po, makapagbabago,